ang kapistahan ni Santo Tomas Apostol. Mga kapatid, maraming bagay sa buhay natin ang hindi natin nakikita, ngunit ito'y totoo. Katulad ng hangin, hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman natin ito. Katulad ng pag-ibig, hindi rin natin nakikita, ngunit alam natin umiiral ito. Katulad ng Diyos, hindi rin natin siya nakikita, ngunit araw-araw ay kumikilos siya sa ating buhay. Ganito ang aral ng Ebanghelyo ngayon. Si Tomas, na madalas nating tinatawag na Doubting Thomas, ngunit marahil ay hindi tayo fair sa pagtrato sa Kanya, sapagkat hindi natin tiningnan ang Kaniyang mga pinagdaraanan. 3 taon siyang sumunod kay Jesus. Iniwan niya ang kaniyang pamilya at pangkabuhayan. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita niya si Jesus nakabitay sa krus at namatay. Kumbaga, iniisip niya, paano na ang kaniyang mga pangarap? Paano pa siya magtatagumpay? Kaya't nang sabihin sa kaniya ng kanya kapwa mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Marahil ang nasa isip niya, ayoko nang umasang muli. Hindi lamang siya nagduda, siya ay naghahanap ng katotohanan. Nais niyang personal na makatagpo ang Panginoon. Napakaganda naman ng ginawa ni Jesus sa kanya. Hindi niya pinagalitan si Tomas. Sa halip, sinabi niya, ilagay mo rito ang iyong daliri. Huwag kang di mananampalataya, kundi manampalataya ka na. Mga kapatid, ganito talaga ang Diyos sa atin. Hindi siya lumalayo sa mga nagdududa. Siya mismo ang lumalapit upang palakasin ang ating pananampalataya. May mga punto sa aking buhay na nagtatanong ako, nasaan ka, Panginoon, nung ako'y lugmok sa mga problema? Nasaan ka, Panginoon, nang nagkasakit ang aking nanay at namatay? Bakit pinayagan mong mangyari ang lahat ng ito? Mga kapatid, hindi po kasalanan ang magtanong sa Diyos. Ang mahalaga, huwag tayong tumigil sa paghahanap sa Kanya. Noong makita na ni Tomas si Kristo, buong puso niyang ipinahayag ang kaniyang pinakamagandang pananalig. Ito po ang nasambit niya, Panginoon ko at Diyos ko.
mas magiging matatag ang pananampalatayang dumaan sa pagsubok kaysa pananampalatayang hindi pa nasubukan. Sinabi rin ni Jesus, mapalad ang hindi nakakakita, ngunit nananampalataya. Marahil tayo po yun. Hindi man natin personal na nakita ang muling pagkabuhay ni Jesus, ngunit nararanasan natin siya sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya, sa pamamagitan ng mabuting balita ng Panginoon, sa pamamagitan ng ating mga panalangin, at pati na rin sa pagmamahal ng ating kapwa. Si Tomas po ay ipinapaalala sa atin na ang taong minsan nagduda ay maaring maging isa sa pinakamatatag na saksi ni Kristo. Naway maging panalangin din natin at gayon ding sambitin ng buong puso at paniniwala ang sinabi ni Santo Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi lamang ito'y isang panalangin, ngunit ito'y nagpapakita ng ating pagsuko ng ating buhay kay Kristo.